Nakatago sa kaibuturan ng mundo, may isang bagay na ginawa para lamang sa iyo. Nagsimula ang kwentong ito sa isang tahimik na bayan nang nga gumagawa ng palayo sa Tiwi, Albay. Ang lalaking nag-propose, si Tonyo Di Makulangan, at ang babaeng tinanggap ang proposal. Si Sofia Papadimitio, isang Greek flight attendant na nakarating sa baybayin ng Pilipinas. 40 oras, sa loob lamang ng 40 oras na iyon, nakilala niya ang taong nakpabago sa kanyang buong buhay. Pakinggan niya ng kuwento mula mismo kay Sofia Papadimitio. Ako si Sofia Papadimitio, isang flight attendant mula sa Athens, Greece. Sa loob ng 15 taon, lumipat ako sa iba't ibang bansa, London, New York, Dubai, nilibot ko ang mga airport sa buong mundo. Ngunit, sa kabila ng lahat, hindi ko kailanman nakita ang Pilipinas. Nagbibiro ang aking makasamahan, Sofia, mukhang hindi ka talaga pinapaboran ng ruta papuntang Pilipinas. At naniniwala ako sa kanila. Sa tuwing ilalabas ang schedule, hahanapin ko ang salitang Manila, at sa tuwing hindi ko ito makita, napabuntong hininga ako. Ito ang naging ritual ko sa loob ng 15 taon. Bakit ba gusto kong pumunta sa Pilipinas? Mula pa kabata, mahal ko na ang bansang iyon. May kapitbahay kaming Filipino-Greek na pinapanood ako ng teleserye at pelikulang Pilipino. Nahumaling ang batang si Sofia sa ganda ng makwento at ang init ng kultura. Simula noon, naging fan ako ng mga teleserye ng Pilipino, OPM, at lahat ng naunay sa Pilipinas. Puno ang dingding ng aking kwarto ng meha poster ng meha sikat na artista, at ang aking meha estante ay puno ng meha souvenir. Tinawa pa nga ako ng aking makaibigan na Sofia, ang otakong Pinas. Nanonood ka na naman ng Pinoy dramas. Kung ganon ka kagusto, bakit hindi ka na lang tumira doon? Madalas nilang sabi na may patawa. Ngunit para sa akin, ang Pilipinas ay may espesyal na kahulugan. Isang bansa na may magandang kalikasan, malalim na tradisyon, at mga taong napapahalaga sa paggalang at kabutihang loob. Siyempre, hindi ko pa kailanman napuntahan ng personal. Ito ay isang pangarap na bansa na nakikita ko lamang sa mga pelikula at musika. At dumating na rin ang araw na iyon. Sa sandaling nilibot ng aking mga mata ang aking schedule, napasigaw ako, Sofia Papadimitio, Manila. Ang mga salitang matagal ko nang pinapangarap ay nakalimbat doon. Napakabilis ng tibok ng aking puso. Sa loob ng 15 taon, ang ruta ang Manila, na hindi ko kailanman napuntahan, ay sa wakas ay akin na. Nang tingnan ko ng mabuti ang schedule, nalaman ko makakapirmi ako sa Manila ng halos isang gabi at kalahati. Darating ako sa Huwebes na hapon at alas sa Sabado na umaga. Eksaktong 40 oras na pananatili. Mula ng gabing iyon, sinimulan kong planuhin ang aking biyahe. Nagsaliksik ako sa internet para sa mga sikat na lugar sa Manila at gumawa ang listahan ang mga lugar na gusto kong puntahan. Quiapo, Intramuros, Binondo, Makati, Tagaytay. Napakaraming lugar na gusto kong puntahan na alam kong hindi sapat ang 40 oras. Bago ang paglipat, hindi ako makatulog. Saan ako pupunta? Ano ang makikita ko? Nabasa ako nga travel blog at nanood ng dosa-dosa ng video. Ngunit habang mas nakpaplano ako, mas nararamdaman ko ang kakulangan ng oras. Bigla akong naisip, huwag kang mapapakulong sa plano. Kung gusto mong makita ang tunay na Pilipinas, hayaan mo na lang na dalhin ka ng Agos. Nang sabihin ko ito sa kaibigan kong si Elena, lumaki ang kanyang mata. Sofia, baliw ka ba? Ito ang unang beses mo sa Pilipinas. At wala kang plano, paano ka makakasama? Ngunit ako ay kumbinsido. Sa tingin ko, mas makikita ko ang tunay na Pilipinas kung hindi ako magpaplano. Kung susundan ko lang ang mga tourist spots, baka hindi ko makita ang tunay na buhay doon. Umiling si Elena, ngunit may tiwala ako sa aking desisyon. Ngayon sa pagbabalik tanaw, ang desisyong iyon ang napabago sa aking buong buhay. Kung sumunod ako sa plano, hindi sana ako pumasok sa eskinita na iyon at hindi ko sana nakilala ang taong iyon. Nang lumapa ako sa Ninoy Aquino International Airport, Naya, naramdaman ko talaga na nasa Pilipinas ako. Ang makaratula sa Filipino sa loob ng airport, ang maanunsyo sa Tagalog, at ang mausapan sa Filipino sa paligid ko, lahat ay bago. Sa loob ng 15 taon, lumipat ako sa 12 ng bansa, ngunit ito ang unang pagkakataon na labis akong natuwa. Habang nakasakay ako sa tren papunta sa Maynila, nakapako ang aking mata sa tanawin sa labas ng bintana. Ang mabahay sa Pilipinas, ang mga tulay sa ibabaw ng ilog at ang tanawin ng Maynila na unti-unting lumalapit. Lahat ay parang eksena mula sa isang teleserye. Susunod na istasyon, Manila.
Sa tuwing may anunsyo sa Filipino, bumibilis ang tibok ng aking puso. Nakarating ako sa Manila ng lampas na sa tanghali. Pagkatapos kong iwan ang aking bagahe sa hotel, agad akong lumabas sa siyudad. Naglakad lang ako walang plano, ang una kong pinuntahan ay Quiapo. Narinig ko kasi na maraming tindahan doon na nagtitinda ng mga merchandise na kaunay ng mga Filipino pop culture. Ngunit, agad akong nagkaroon ng problema nang sumakay ako sa tren. Hindi ko mabasa ang mga karatula sa Filipino. Kahit mayroon akong English translation, ang komplikadong mapang ruta ay parang labirin para sa akin bilang isang dayuhan. Hindi ko alam kung aling linya ang sasakyan o kung saang direksyon ako pupunta. Binuksan ko ang aking location app. Ngunit mahina ang signal sa ilalim ng lupa kaya hindi ito gumana ng mayos. Sinubukan kong matanong sa matao sa paligid, ngunit hindi ako makahanap ng sinumang nakakaintindi ng English. Sa huli, nakasakay ako sa maling direksyon at napunta sa isang istasyon na hindi ko alam. Habang nalilito ako, may isang matandang babae na lumapit sa akin. Saan ka pupunta? Sabi niya sa takpi-takping ngunit malinaw na English. Gusto ko pong pumunta sa Quiapo, sabi ko. Ay Quiapo, malayo pa hito yan. Halika, sasamahan kita. Kahit nagmamadali rin siya, sinamahan niya ako hanggang sa makasakay ako sa tamang tren. Habang papunta sa Quiapo, kinausap niya ako sa simpleng English. First time mo ba sa Pilipinas? Opo, first time po. Napakagandang bansa po nito. Salamat. Sana makakain ka nga masarap na pagkain ng Pilipinas. Masarap dito, labis akong naanti sa mainit na kabaitan ng manang na iyon. Hindi ko akalain na tutulungan niya ako ng ganon, isang dayuhan na ngayon niya lang nakilala. Pagdating ko sa Quiapo, napatuloy ang katulad na pangyayari. Habang naliligaw ako at hindi ko mahanap ang tindahan na hinahanap ko, isang eskolar, estudyante sa kolehiyo, ang lumapit at kinausap ako. Ginamit niya ang translation app sa kanyang smartphone upang makipag-usap sa akin. Naghahanap ka ba ng anime merchandise? Opo. Gusto ko po ng mga figurine at iba pang related items. Ah, dito ka. May magandang tindahan ako riyan. Hindi lamang niya ako sinamahan sa tindahan, kundi ipinaliwanag pa niya sa tindera na isa akong dayuhan. Dahil doon, madali kong nabili ang magusto ko habang nakikita ko ang kanyang ngiti naramdaman ko mula sa puso ko ang kabaitan ng Mapilipino. Sa buong araw na iyon, may 6 o 7 Pilipino ang tumulong sa akin. May gumuhit ng mapa, may sumama sa akin sa aking patutunguhan, at may nagtangkang tumulong kahit hindi sila marunong mag-English gamit ang gestures at translation app. Ganon din ang nangyari nang maisa akong pumasok sa isang karinderya, simpleng kainan para mahapunan. Habang tinitingnan ko ang menu at nalilito, lumabas mismo ang may-ari ng tindahan at tinulungan ako. Ipinaliwanag niya ang bawat pangalan ng ulam sa Filipino habang naglalabas ng ngagalaw. Kapag ipinapaliwanag niya ang kinilaw, raw fish in vinegar, iginagalaw niya ang kanyang kamay na parang lumalangoy sa dagat. Kapag ipinapaliwanag niya ang sinigang, sour soup, ikinukuyom niya ang kanyang kamao. Hindi ko maindihan ang anumang sinasabi niya, ngunit sapat na upang maramdaman ko ang kanyang kabaitan. Sa huli, umorder ako ng adobong pusit, squid adobo na inirekomenda niya. Napakasarap ng adobong pusit na iyon, ang una kong tikim. At lalo pa akong naantik sa kanyang simpleng kabaitan. Nang makita niya akong nahihirapan sa pagkain ng isda gamit ang kutsara, agad siyang nadala ng tinidor. Nang matapos akong kumain at paalis na, muli niya akong ginulat. Binalot niya ang isang maliit na kutsintaritse cake at ibinigay sa akin. Nang bumali ako sa hotel at humiga sa kama, napuno ako ng malalim na emosyon. Kinabukasan, kailangan kong mapasya sa huling destinasyon ko. Alis ang aking flight sa hapon at mayroon pa akong oras upang bisitahin ang isang lugar lamang sa umaga. Binusan ko ang travel guidebook na binili ko sa Quiapo kahapon. Iba't ibang lugar ang inirekomenda. Intramuros, National Museum, vegan, lahat ay kaakit-akit. Ngunit, may isang lugar na nakakuha ng aking atensyon na inirekomenda ng receptionist ng hotel, ang bayan ng gumagawa ng palayo sa Tiwi, Albay. Ito ay isang tahimik at payapang lugar, madam. Mararamdaman mo ang tradisyonal na kultura ng Pilipinas. Iba ito sa Maynila na makikita mo, paliwanag niya. Nang marinig ko ang kanyang paliwanag, talagang gusto kong pumunta. Gusto kong iwanan ang komplikadong Maynila at makita ang ibang mukha ng Pilipinas. Gusto kong mas malalim na maramdaman ang tunay na Pilipinas, tulad ng mga mababait na tao na nakilala ko kahapon. At nagpasya akong pumunta sa Tiwi. Kinabukasan, nakatayo ako sa bus stop papuntang Tiwi mula sa Maynila. Kinumpirma ko ang ruta sa hotel kinagabihan, ngunit kinakabahan pa rin ako.
Kung sa Maynila nga ay nahirapan akong maglibot ng maayos, baka medyo walang ingat ako na pumunta mag-isa sa probinsya. Ngunit ang aking kuryosidad ay nanaik sa aking takot, mas malaki ang aking pananais na personal na maranasan ang tradisyonal na kultura ng Pilipinas. Nang sumakay ako sa bus, halos lahat ng pasahero ay lokal. Halos wala akong nakitang dayuhang turista na tulad ko. Medyo nalulungkot ako, ngunit sa kabilang banda, mayroon din akong pang-asa na baka mas maranasan ko ang tunay na Pilipinas. Halos 2 oras ang biyahe. Sa labas ng bintana, unti-unting lumiliit ang nga matatayok na gusalingang Maynila. At sa halip ay nagsimulang lumitaw ang luntiang tanawin ng bukirin at maliliit na komunidad. Nakarating ako sa bus stop ng Tiwi bandang tanghali. Maraw ang panahon at mas malinis ang hangin kaysa sa Maynila. Iba rin ang bus mismo sa bus sa Maynila, mas maliit at may mas relax na kapaligiran. Habang naghihintay akong taxi sa harap ng bus stop, tiningnan ko ang paligid at naramdaman ko ang tunay na tahimik na hangin sa probinsya. Pottery Town ba, ma'am? Tanong ng taxi driver sa tagpi-tagbing English. Opo, sagot ko. Maraming dayuhan din ang pumupunta dito para sa pottery experience, paliwanag ng driver na may kabaitan. Pababa ko sa taxi, dahan-dahan akong nasimulang maglaka sa bayan. Napagkatahimik at payapang lugar, isang mundo na ganap na naiba sa ingay at kaguluhan ng Maynila. Nakahanay ang mapalayo pottery workshop at sa bawat workshop ay may kakaibang gawa. Isa-isa ko itong pinanot at kinunan ng litrato. Sa isang workshop, nakita ko mismo ang isang manggagawang ng palayo potter na umikot sa gulong at gumagawang ng galalayan. Ito ay isang kamanghamanghang tanawin. Ang proseso ng pagbabago ng isang blok ng putik sa isang magandang lalagyan sa pamamagitan ng kamay ng manggagawa ang palayo ay parang mahika. Pwede po bang kumuha ng litrato? Tanong ko ng mahina sa isang workshop. Ang matandang artisan ay ngumiti ng mahinahon at tumango. Mukhang hindi siya masyadong marunong mag-English. Ang ngunit sumagot siya ng magilo sa pamamagitan ng gestures. Pagkatapos kong maglibot sa pangunahing kalye ng halos 1 oras, gusto kong galugarin pa ang mas malalim na bahagi ng bayan. Gusto kong makita ang espasyo kung saan talagang namumuhay ang nga lokal kaysa sa lugar na madalas daanan ng nga turista. Kaya lumihis ako mula sa pangunahing kalye at pumasok sa isang maliit na eskinita. Sa lukma eskinita may mas maliliit at mas tradisyonal na mga workshop. Marami ang sarado, ngunit masarap pa ring tingnan ang nga nagagandahang gawon ng palayo na nakadisplay. Hindi tulad ng nga makukulay na ibinabenta sa pangunahing kalye, mas marami ang nga simple at practical na bagay, ngunit naramdaman ko ang pagkaingat at ang bigat ng tradisyon na nakapalo doon. Lalo pa akong pumasok sa mas malalim na eskinita. Habang naglalakad ako sa makurbadang daanan sa pagitan ng maliliit na kabahayan, nakarating ako sa isang lugar na may ganap na ibang kapaligiran. Ito ay mas mukhang isang residential area kung saan talagang nakatira ang mga lokal kaysa sa isang tourist spot. Ang mga boses ng mabatang naglalaro, ang tahol ng aso na naririnig mula sa kung saan, at maging ang amoy ng niluluto na nagmumula sa kusina, puno ito ng hudyat ng buhay. Nang tiningnan ko ang paligid, may ganap na ibang tanawin ang nakalata kaysa sa daan na dinaanan ko kanina. Hindi na rin nakikita ang nga pottery workshop at puro ordinaryong kabahayan na lang ang nakahanay. Ang mas nakakakaba ay wala ni isang tao. Hindi ako nagpanik nung una. Akala ko, tingnan ko na lang ang location app. Ngunit, walang signal. Siguro dahil sa bayan ng palayo, mahina ang signal. Ay, kakaiba naman. Ilang beses kong binuksan ang mapa app, ngunit hindi ito gumana ng maayos. Hindi rin stable ang connection sa internet. Bilang lumapit ang katotohanan. Tiningnan ko ang relo, 2:30 na. Kung makalaktan ko ang bus na 5:00, makaking malaking problema talaga. Kailangan kong bumalik sa Maynila sa flight na iyon sa hapon at umuwi sa Greece sa gabing iyon. Nang maligaw ako sa lubang halos 30 minuto, talagang nawalan na akong pag-asa. Paano kung makaligtan ko ang bus na ito? Paano ang flight ko? Umikot sa aking isip ang lahat na uring alalahanin. Baka kailangan kong tawagan ang kumpanya, baka kailangan kong humingi ng tulong sa embahada. Sumasakit ang ulo ko sa kakaisip. Sa sandaling iyon, excuse me. Isang mahinahong boses ang narinig ko mula sa likod. Nagulat ako at lumingon. May problema po ba? Isang Pilipinong lalaki na may mainit na ngiti ang nakatayo doon. Mukha siyang nasa 30s, may formal na pananamit. Ang kanyang mga mata ay punong tunay na paalala. Nalikaw po ako, sabi ko, halos umiiyak. Sa sandaling iyon, nakaramdam ako ng malaking ginhawa. Sa wakas ay may lumitaw na taong tutulong
Tumango ang lalaki habang papalapit sa akin. Okay lang po yan, tutulungan ko po kayo. Ang masalitang iyon ay parang tiningang kaligtasan para sa akin. Ako po si Tonyo Di Maculangan. May pottery workshop po ako dito sa malapit. Napakilala siya sa fluent na English. Sapat para makapag-usap kami ng maayos. Ang kanyang boses ay kalmado, at ang kanyang ekspresyon ay may tunay na kabaitan. Nang sabihin ko sa kanya na isa akong flight attendant mula sa Greece, napakita si Tonyo ang interes. Napakagandang trabaho po ninyo, nakapaglakbay po kayo sa iba't ibang bansa. Opo. Ngunit ito ang una kong beses sa Pilipinas. Kung gayon, bakit po kayo napunta sa napakalayong lugar na ito? Ipinaliwanag ko ang aking sitwasyon ng detalyado. Ang una kong pabisita sa Pilipinas ang maikling 40 oras na oras at ang pananais kong makakita ng mas marami, kaya ako napunta dito. At kung paano ako naligaw at nakakaproblema. Tumango si Tonyo na parang naiintindihan niya. Tourist spot po ito, pero komplikado ang ngadaan. Madalas maligaw ang nga unang beses na pumupunta, kapag lumihis ka sa pangunahing kalye, parang labirin talaga. Medyo guminhawa ako sa masalitang iyon. Hindi pala ako ang nag-iisang naligaw. Kung gusto niyo po, dumaan muna kayo sa workshop ko. Uminom tayo ng kape at magpahinga. Tapos ihahatid ko kayo sa bus station bago mag-oras ng bus. Talagang napapasalamat ako. Ang pag-alok ng ganoong kabaitan sa isang estranghero ay parang ordinaryong bagay sa kanya. Ang workshop ay isang maliit at magandang espasyo sa isang tahimik na lugar. Sa bakuran, may iba't ibang pottery na nakadisplay. At sa loob, may working area at experience space. Malinis at mainit ang kapaligiran, na nakapapakita niyang puso ng may-ari. Napakaganda po nito. Ikaw po ba lahat ang gumawa? Opo, umalis ako sa trabaho ko sa Maynila at bumalik dito 5 taon na ang nakakaraan. Mula pa kabata, mahilig na ako sa paggawa ng palayo. Isa-isang ipinakita at ipinaliwanag ni Tonyo ang kanyang nga gawa. Ito po ay gawa sa tradisyonal na pamamaraan ng tiwi. Ito naman po ay may modernong disenyo. Sa mga mata ni Tonyo, nakita ko ang tunay na pagmamahal sa kanyang trabaho. Malinaw na hindi lang siya nagtatrabaho para sa pera, kundi dahil talagang mahal niya ang ginagawa niya. May oras pa naman po, gusto niyo po bang subukan ang pottery experience? Mukhang mahirap po, at hindi ko pa kailanman nasubukan. Okay lang po yan, isa lang na simple, madali lang po kahit first time. Sa pakiusap ni Tonyo, naglakaslo ako at umupo sa harap ng gulong. Sa sandaling nahawakan ko ang putik, nakaramdam ako ng kakaibang sensasyon. Ang lambot at init ng putik ay naramdaman ko sa aking madaliri. Maingat akong tinuruan ni Tonyo sa tabi ko. Ang posisyon nege kamay, ang lakas na ilalagay, at ang forma talagang detalyado ang kanyang paggabay. Ganun po ba? Opo, mahusay po kayo. Hindi halatang first time. Talagang may talento po kayo. Naliwanag ang aking pakiramdam sa mga salititan niya. Kahit baluktot at hindi perpekto ang gawa, ito ang unang pottery na ginawa ko gamit ang aking sariling kamay. Aabutin ng ilang araw bago ito matapos sa pagbabaka. Kung gayon, hindi ko na po makikita ang tapos na. Sayang naman. Kung ibibigay niyo po ang inyong address, ipapadala ko po sa Greece. Talaga po, pero ang shipping fee. Regalo ko na po. Isipin niyo na lang po na ito ang souvenir niyo sa inyong biyahe sa Pilipinas. Lubos ako naanti sa kanyang pagkaalala. Wala naman akong dahilan para makatanggap ng ganong kabaitan, ngunit buong puso akong tinutulungan ni Tonyo. Halos alas 4 na, tupad sa kanyang pangako, ihahatid ako ni Tonyo sa bus station. Sa loob kotse, mas malalim ang aming pag-usap. Nang makarating kami sa bus station, talagang ayaw kong magpalam. Sa isip ko, baka hindi ko na makikilala ang ganito kabait na tao. Bago ako sumakay sa bus, mahinaon na sabi ni Tonyo, kung okay lang po sa inyo, pwede po ba tayong mag-ugnayan sa social media para makapag-share ng pictures o sa email? Napakasaya po ng araw na ito. Hindi ako nag-alinlangan. Opo. Siyempre. Sagot ko. Nagpalitan kami ng contact information. Mag-ingat po kayo sa pag-uwi sa Greece. Mag-usap po tayo ha. Nang umalis ang bus, nakita ko si Tonyo na kumakaway sa labas ng bintana. Sa sandaling iyon, isang kakaibang pakiramdam ang gumalot sa akin. Para akong may iniwan na mahalagang bagay. Sa loob ng eroplano, habang papunta sa Greece, iniisip ko pa rin ang araw na iyon, ang mainit ng ngiti ni Tonyo, ang kanyang kabaitan, at ang aming buong pusong pag-usap, lahat ay parang panaginip. Kinabukasan pagdating ko sa Greece, ipinadala ko ang aking unang mensahe kay Tonyo, nakarating po ako ng ligtas. Maraming salamat po talaga.
Dahil po sa inyo, naging di malilimutang alaala ang aking biyahe sa Pilipinas. Ilang oras pagkatapos, dumating ang kanyang sagot. Mabuti po kung ganon. Kamusta po ang Greece? Ako rin po, napakasaya ko. Ipapadala ko po ang pottery kapah na tapos na sa loob ng ilang araw. At doon nagsimula ang aming komunikasyon. Tulad ng kanyang pangako, ipinadala ni Tonyo ang pottery na ginawa ko sa Greece. Mayos itong natapos at maingat na nakabalot, may kasama ring sulat. Ito ang iyong unang gawa mula sa Tiwi, Sofia. Huwag mong kalimutan ang Pilipinas. Tonyo di makulangan. Sa sandaling nabasa ko ang sulat na iyon, muli akong napuno ng emosyon. Mula noon, unti-unting dumami ang aming pag-usap. Pakalipas ng 3 buwan, may espesyal na alok si Tonyo. Sofia, pwede mo ba akong turuan ng counting Tagalog? Tuturuan din kita ng Greek, talaga po, napakagandang ideya. At doon nagsimula kaming turuan ang isa't isa ng aming nga wika. English ang pangunahing wika, ngunit masaya kaming matuto ng simpleng ekspresyon mula sa isa't isa. Isang araw, hindi na padala ngang mensahe si Tonyo. Nalaman ko bandang huli na masama ang kanyang pakiramdam at natulog siya buong araw. Ngunit sa buong araw na iyon, labis akong nag-alala. May nangyari ba? Baka naaksidente siya? Nahanap pa nga ako ng balita sa Pilipinas. Doon ko napagtanto. Higit pa sa isang kaibigan ang turing ko kay Tonyo. Pagkalipas ng 4 na buwan, ikinuwento ko si Tonyo sa kaibigan kong si Elena. Ang saya-saya mo ngayon, Sofia. May magandang nangyari ba? May nakilala akong kaibigan sa Pilipinas. Lalaki? Oh, pero mabuting kaibigan. Ngunit tila alam ni Elena sa pamamagitan ng aking ekspresyon. Sofia, halata namang gusto mo siya. Sa tuwing nakikita mo ang telepono mo, ngumingiti ka kapag may mensahe. Tama si Elena, may espesyal na lugar na si Tonyo sa puso ko. Pakalipas ng 1 buwan, isang araw, biglang sabi ni Tonyo, Sofia, plano kong mabakasyon sa Greece. Kung may oras ka, pwede ba tayong makita? Kailan ka darating? Ilang araw ka mananatili? 1 linggo ang iniisip ko. Agad kong tiningnan ang aking flight schedule. Sa linggong iyon medyo maluwag ako. Mayroon lamang akong ilang maikling ruta sa Europa, at ang iba ay off. Susunduin kita sa airport. Nabook ka na bang hotel? Wala pa. May rekomendasyon ka ba? Nagrekomenda ako ng ilang magagandang hotel sa sentro ng Athens. Magaluga na makikita ang Acropolis, isang maliit na hotel malapit sa Plaka District, at magaluga na madaling puntahan. Sa wakas ay dumating ang araw ng pagdating ni Tonyo. Habang naghihintay ako sa Athens Airport, talagang komplikado ang aking puso. Pag-asa, pagkasabik at counting ka ba, lahat ng damdamin ay nagsasama-sama. Nakbukas ang arrival gate at nagsimulang lumabas ang mga pasahero at sa wakas, nakita ko siya. Sa sandaling lumabas si Tonyo mula sa gate, nawala ang lahat ng aking alalahanin. May mainit pa rin siyang ngiti at nang makita niya ako, masaya siyang kumawi. Ganun pa rin siya tulad ng nakita ko sa video call. Tumakbo kami sa isa't isa at niyakap. 6 na buwan na ang nakalipas mula ng huli naming pakikita. Habang papunta kami sa siyudad mula sa airport, ang dami naming napausapan. May nga na nahanda si Tonyo. Naaral pa siya nga saysaya ng Greece at nagsalisik ng lugar na gusto niyang puntahan. Sa unang araw, inilibot ko si Tonyo sa iba't ibang lugar sa Athens. Mula sa Acropolis sa makipot na Makalya ng lumang Plaka District at sa flea market. Nilibot namin ang pangunahing tourist spots ng Athens. Napakabuting kasama ni Tonyo. Interesado siya sa lahat at masigasig na nakinig sa aking paliwanag. Hindi ka ba napapagod? Magpahinga muna tayo. Okay lang po. Actually, napakasaya po. Sa ikalawang araw, pumunta kami sa Santorini. Sumakay kami sa ferry ng madaling araw mula sa Pantalan para sa isang day trip. Wow, ito ba ang Santorini? Pagbaba ni Tonyo sa ferry, lubos siyang nabiyani sa ganda ng Santorini. Ang nga puting gusali at asul na bubong, at ang nga komunidad na nakakalat sa ibabaw ng talampas ay parang larawan. Nilibot namin ang Oya at Fira. At sa gabi, nakpasya kaming tingnan ang paglubok ng araw sa Santorini, na sinasabing isa sa pinakamagandang sunset sa mundo. Habang nakaupo kami sa ibabaw ng talampas at naghihintay sa paglubok ng araw, napaka-romantic ng kapaligiran. Sofia, sa loob ng 6 na buwan na ito talagang masaya ako. Biglang sabi ni Tonyo na may seryosong ekspresyon. Ako rin, ang pakikipausap kay Tonyo ang pinakamasaya sa bawat araw. Actually sabi ni Tonyo, medyo nagalinlangan bago muling magsalita, hindi lang ako pumunta dito para maglakbay. Siyempre, gusto ko ring makita ang Greece, ngunit ang pangunahing dahilan ay gusto kong makita ka ulit. Sofia, mahal kita. Sa sandaling narinig ko ang kanyang patatapat.
Naging malinaw din ang aking puso. Malinaw kong naintindihan kung ano ang damdaming naramdaman ko sa loob ng 6 na buwan na iyon. Mahal din kita, Tonyo. Mahal kita. Sa harap ng paglubo ng araw sa Santorini, naghalikan kami sa unang pagkakataon. Ang sandaling iyon ay isa sa pinakamagandang sandali sa aking buhay. Mabilis na lumipas ang 1 linggo. Bawat sandali na kasama ko si Tonyo ay mahalaga. Pumunta kami sa mga ruins ng Delphi at sa Mykonos. Napakasarap ng pagkain ng Greece, lalo na ang moussaka at souvlaki. Mayroon din po kaming ilang Pinoy restaurant sa Athens. Alam mo ba, ito ay panahon ng pagbabahagi ng aming nga kultura at pagpapakita ng aming nga mundo sa isa't isa. Ang pamamaalam sa airport nang umuwi si Tonyo sa Pilipinas ay napakasakit. Ngunit alam kong hindi ito isang kumpletong pamamaalam. Para itong tunay na simula. Hindi madali ang long distance, ngunit sulit ito, sabi ni Tonyo. Sumang-ayo ako sa kanyang mga salita. Gaano man kalayo ang distansya, sapat na ang pagmamahalan. Makita tayo ulit kaagad. Ako naman ang pupunta sa Pilipinas sa susunod. Talaga po? Opo, pangako. At doon nagsimula ang aming tunay na pag-ibig. Mula nang magsimula ang aming long-distance relationship ni Tonyo, ganap na nagbago ang aking buhay. Nang makaroon kami ngang katiyakan na mahal namin ang isa-isa, seryoso kaming nag-usap tungkol sa aming kinabukasan, sa aming nga pangarap at layunin, at sa mga bagay na gusto naming gawin ng makasama. Gusto nating tumira sa isang lugar balang araw, di ba? Ito ang unang paksa na binuksan ni Tonyo. Iyon din ang iniisip ko, ngunit sa totoo lang, hindi ito madali. Ano ang gagawin natin? Ikaw ba ang pupunta sa Greece? O ako ang pupunta sa Pilipinas? Seryoso akong nag-isip. Naisip ko rin na lumipat si Tonyo sa Greece, ngunit ang trabaho niya sa paggawa ng palayo ay hindi niya may pagpapatuloy kundi sa Pilipinas. Ito ay isang trabaho na nakabase sa tradisyonal na pamamaraan ng Pilipinas sa espesyal na lupain ng Tiwi. Kung ako ang pupunta sa Greece, mahirap kong ipagpatuloy ang paggawa ng palayo. Mahirap makakuha ng materyales at wala ring lugar kung saan matututo ang tradisyonal na pamamaraan. Sa kabilang banda, bilang isang flight attendant, maari akong magtrabaho sa anumang bansa. Siyempre, may problema sa wikat qualification, ngunit hindi ito imposible. Kaya seryoso kong pinaisipan ang paglipat sa Pilipinas. Ngunit ang pinakamalaking hadlang ay ang wika. Halos impossible na makahanap kang trabaho sa isang Philippine airline nang hindi ako marunong magtagalog. Kailangan ko munang matuto ang Tagalog. Kaya seryoso akong nagsimulang mag-aral ng Tagalog. Nag-enroll ako sa isang Tagalog school sa Athens at kumuha ng basic class. 2 hanggang 3 beses sa isang linggo, may klase kami sa gabi tuwing Lunes, Miyerkules, at Biyernes. Hindi madali ang paghila ang pagod na katawan pagkatapos ang flight para lang dumalo sa klase. Minsan, kailangan kong pumunta sa Tagalog class kaagad pagkatapos ang long haul flight. Masigasi din akong tinulungan ni Tonyo sa aking pag-aral ng Tagalog. Sa bawat video call, pinapraktis namin ang mabagong Tagalog expression na natutunan ko at itinatama niya ang aking pagbigkas. Minsan, napakahirap nito na gusto ko nang sumuko, ngunit dahil sa suporta ni Tonyo, nagawa kong magpatuloy. Kasabay ng pag-aral ang Tagalog, nagsimula rin akong magsaliksik tungkol sa industriya ng abyasyon sa Pilipinas. Nang hanapin ko ang impormasyon sa pagkuha ng empleyado ng Philippine Airlines sa internet, nakita kong ilang malalaking airline ang kumukuha ng dayuhan bilang international flight attendants, lalo na sa maruta sa Europa. Mayroong pangangailangan para sa mga flight attendant na marunong ng lokal na wika. Pakalipas ng 8 buwan, unti-unting lumago ang aking kaalaman sa Tagalog. Nagawa ko ng makipausap sa simpleng Tagalog, at naiintindihan ko na rin ang ilang bahagi ng Pinoy dramas nang walang subtitle. Pagkatapos nito, nagpasya akong mag-apply sa isang Philippine airline. Ngunit nagsimula ang pagtutol ang aking pamilya. Sofia, mapakatoto ka. Pupunta ka sa Pilipinas para sa isang lalaking nakilala mo lang sa internet? Mahigpit na tutol ang aking ama, si Nikos. Para sa aking ama, isang tradisyonal na Griego, hindi niya matanggap na susundan ng kanyang anak ang isang hindi kilalang lalaki sa isang malayong bansa sa Asya. Papa, napakabuting tao ni Tonyo. Makikita mo kapag nakilala mo siya ng personal. Gaano kalayo ang Pilipinas? Paano kung may mangyari sa iyo? Ganap na makaiba ang kultura. Nag-aalala rin ang aking ina. Sofia, sapat na sa akin na masaya ka. Pero hindi ba masado kang nagmamadali? Paisipan mo pa ng mabuti. Napatuloy ang paalala at pagtutol ng aking mga magulang. Ngunit ako ay kumbensido. Naniniwala ako na tunay ang pagmamahalan namin ni Tonyo at na makasama naming mabubuo ang kinabukasan. Sa kabila nito, nagpatuloy ako sa pag-aarang Tagalog.
Tinapos ko ang intermediate class at naghanda para sa Tagalog Proficiency Test. 2 taon matapos akong magpasya na lumipat, sa wakas ay nakakita ako nga na naghahanap ng international flight attendants ang isang malaking Philippine airline. Mayroong din silang kondisyon na mas pinipili ang may karanasan sa ruta sa Europa. Agad akong nasimulang mahanda para sa aplikasyon. Kailangan kong isulat ang lahat sa Tagalog, resume, personal statement, at lahat ng sertipiko. Pagkatapos makapasa sa screening ng dokumento, may panayam na naghihintay. Nahati ito sa 2 yugto, video interview at actual interview. Para sa actual interview, kailangan kong pumunta sa Pilipinas. Sa harap ng mga interviewers, napakilala ako sa Tagalog at ipinaliwanag kung bakit gusto kong magtrabaho sa Pilipinas at kung ano ang mayambak ko. Kailan niyo po sinimulan ang paaral ng Tagalog? Nasimula po ako 2 taon na ang nakakaraan. Interesado po kasi ako sa kultura NG Pilipinas kaya ako nag-aral. Ano po ang serbisyo na may bibigay niyo sa mga Greek customers? Makakapagbigay po ako ng natural na komunikasyon sa Greek at makapagbibigay po ako ng serbisyo na may pagunawa sa kultura ni Greece. Pagkatapos ng panayam, talagang gumaan ang pakiramdam ko. Mayroon akong pakiramdam ng kasiyahan na ginawa ko ang aking makakaya. At sa wakas ay dumating ang araw na iyon. Sa sandaling natanggap ko ang sulat ng pagtanggap mula sa HR Department ang Philippine Airline, hindi ako makapaniwala. Ang 2 taon ng pagsisikap ay sa wakas ay nabunga. Sa unang ilang linggo, talagang abala ako. Kailangan kong sumailalim sa training ng airline at kailangan ko ring maganap ng apartment sa Maynila. Kailangan ko ring asikasuhin ang komplikadong proseso sa Pilipinas. Ang pagkuha ng ID, pagbubukas ng bank account, pag-apply para sa cellphone, pagkuha ng health insurance na pagkaraming kailangan gawin. Buti na lang, tinulungan ako ni Tonyo sa lahat ng proseso. Kung wala si Tonyo, talagang mahihirapan ako. Kailangan mo pong pirmahan ito, at kailangan mo ring lagyan ng tamak. Sa Greece, pirma lang, pero sa Pilipinas, mahalaga ang tamak sa mga importanteng dokumento. Ang ganitong maliliit na pagkakaiba sa kultura ay kailangan kong matutunan isa-isa. Ang training ng airline ay mas mahirap kaysa sa inakala ko. Kailangan kong matutunan ang lahat sa Tagalog, ang service manual ng Philippine Airline, safety regulations, at customer service procedures. Mahalaga na maunawaan ang mga katangian ng mga pasaherong Pilipino. Pinahahalagahan ang paggalang at hinihingi ang maingat na serbisyo. Habang nakikinig ako sa paliwanag ng instructor, mas naramdaman ko ang lalim ng kultura ng Pilipinas. Kamusta ang Tagalog mo? Madalas itanong ng aking makasamahan sa airline. Palagi kong sinasagot, mahirap, pero masaya. Dahil totoo naman. Ngunit mayroon pa ring maraming mahirap na bahagi. Lalo na ang pag-unawa sa mga kakaibang nuances at indirect expression ng mga Pilipinong pasahero. Kapag may pasahero na nagsasabing, flight attendant, tubig, at hindi malinaw ang sinasabi, nung una ay hindi ko maintindihan. Sa ganoong sitwasyon, kailangan mong itanong, gusto niyo po bang ang tubig? Sa tulong ng aking makasamahan, natutunan ko isa-isa. Mas lumalim din ang aming relasyon ni Tonyo. Kakaiba pa rin na makikita namin ang isa-isa araw-araw. Pagod ka na ba sa trabaho ngayon? Pauwi ko mula sa trabaho, ang mainit na ngiti ni Tonyo ang napapawi sa lahat ng pagod ko sa buong araw. Sa weekend, magkasama kaming pumunta sa Tiwi at tumulong sa pottery workshop. Kapag may dumarating na dayuhang turista, ako ang nagta-translate at nagpapakilala rin ng kultura ng Greece. Galing po kayo sa Greece, ang bansa ng mga alamat. Nang sabihin iyon ng isang Amerikanong turista, talagang ipinakmamalaki ko. Naramdaman ko ang kahulugan ng pagiging tulay sa pagitan ng 2 kultura. Pagkalipas ng 6 na buwan, ganap na akong nakasanayan sa buhay sa Pilipinas. Halos perpekto na ang aking Tagalog sa pang-araw-araw na pausap at sanay na rin ako sa aking trabaho. Naging gusto ko na rin ang pagkain ng Pilipinas. Mas masarap pa rin ang Nivano Sofia. Nang sabihin iyon ni Tonyo na may paktawa, talagang ipinakmamalaki ko. Sa panahong iyon, may espesyal na alok si Tonyo. Sofia, mapakasal tayo. Sa lugar kung saan kami unang nakita sa Tiwi, doon na-propose si Tonyo. Na-propose si Tonyo gamit ang isang singsing na gawa niya mismo sa palayo. Ikaw mismo ang gumawa ng singsing na ito, opo. 3 buwan ko pong pinahandaan. Ito ay isang uri ng singsing na para lamang sa iyo, Sofia, na isa lang sa mundo. Isang maliit na kasal lamang ang ginanap namin, kasama ang aming malalapit na kaibigan at pamilya. Pinapala rin kami ng aking ama, si Nikos, at ng aking ina. Sa reception, lahat ng regalo ni Tonyo sa bawat bisita ay manggagawa niyang palayo.
Ito ay isang regalo na buong puso, tulad ni Tonyo, ang aming honeymoon ay sa Palawan. Napakasaya ko na makasama si Tonyo sa paglalakbay sa Palawan, na sinasabing isa sa pinakamagandang isla sa Pilipinas. Dahil sa iyo, Sofia, nakikita ko na rin ang Pilipinas sa isang bagong paraan. Sa matang ang isang dayuhan, napakagandang bansa talaga. Ngayon, 3 taon na akong nasa Pilipinas, halos perpekto na ang aking Tagalog. At mahusay na rin akong magluto ng Filipino dishes. Kaya ko na ring magluto ng adobo, sinigang, at pinagsasamahan ko na rin ito ng iba't ibang lutuin. Sa airline, kinikilala na rin ako. Naging lit flight attendant ako para sa mga ruta sa Europa, at nagiging tagapamahala na rin ako ng nga bagong dayuhang flight attendant. Dahil kay Ate Sofia, gumaan ang buhay ko dito sa Pilipinas, sabi ang isang flight attendant mula sa Germany. Talagang ipinakmamalaki ko. Naramdaman ko ang kahulugan ng pagtulong sa kanila upang hindi na nila maranasan ang nga hirap na naranasan ko. Mayos din ang trabaho ni Tonyo sa paggawa ng palayok. Kapag may dayuhang turista, nagbabago ang kapaligiran ng workshop dahil sa akin. Dahil kay Sofia, dumami ang mga dayuhang customers. Ngayon, punuan na ang mga bookings. Talaga kaming naging magandang team. Minsan, namimiss ko pa rin ang Greece. Lalo na kapag namimiss ko ang aking pamilya. Talagang masakit ang aking puso. Ngunit madalas kaming na-video call, at 1 o 2 beses sa isang taon, umuwi ako sa Greece para bisitahin ang aking pamilya. Sa pagbabalik tanaw, talagang kakaiba ang pakiramdam. 3 taon na ang nakakaraan, ako ay isang ordinaryong Griego na flight attendant. Ang Pilipinas ay isang malayong bansa na alam ko lang sa mga teleserye at pelikula. Ngunit ang isang araw na biyaya na iyon, at ang sandaling nalikaw ako, ang nakpabaho sa aking buong buhay. Kung sumunod ako sa plano noong panahong iyon, kung hindi ako naligaw, hindi ko sana nakilala si Tonyo, wala sana ang kaligayahan ko ngayon. Minsan, ang pinaka-inaasahang sandali sa buhay ang nagbibigay ng pinakamalaking regalo. Ang pagkaligaw ay hindi laging masama. Minsan, ito ang nagtuturo sa atin sa mas magandang daan. Ngayon, nakadisplay pa rin sa aking kwarto ang unang gawon ng palayo na ginawa ko noon. Baluktot at hindi perpekto, ngunit para sa akin, ito ang pinakamahalagang kayamanan sa mundo. Dahil ang maliit na palayo na iyon ang simulangan lahat ng kwento. Ang aking bagong buhay sa Pilipinas, ang pagmamahalan namin ni Tonyo at ang tulay na nabuo sa pagitan ng dalawang kultura, lahat ay nasimula sa araw na iyon, sa sandaling iyon. Natutunan ko na kung tunay ang pag-ibig, malalagpasan nito ang wika, distansya, kultura, at anumang hadlang. Buong puso kong ipinagdarasal na sana ay makaranas din kayo ng ganong kagandang kapalaran. Salamat po. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa aming channel, at mag-iwan ng komento sa ibaba. Ano ang pinaka hindi malilimutang bahagi para sa iyo? Mayroon ka rin bang sariling kwento ng pagkaligaw na naghatid sa iyo sa isang hindi inaasahang pagpapala? Ibahagi mo sa amin? At huwag kalimutang iturnon ang notification bell para hindi mo mamiss ang aming susunod na mga inspiring na kwento.